pagpapasawin sa Luke chapter 17 verse 11 to 19. Isa ko natin masahin. Sa paglalakbay ng Jesus, papunta ng Jerusalem, nagdaan siya sa Samaria at Galilea. Habang papasok siya sa Samaria, sinalubong siya ng 10 ituin. Lumigil ang mga ito sa layuan at sumigaw, Jesus, habang po kayo sa akin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga bala. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay magaling at luminis na mapununan na siya ay magaling na. Nagbalik siya sumigaw ng papurin sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ng Jesus at nagpasaya. Ang taong ito isang Samaritano. Hindi na 10 ang pinagaling, tanong ni Jesus. Nasaan siya? Wala bang nagbalik upang puri sa Diyos, kundi ang matinong. Sinabi ni Jesus, lumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ang iyong pananampalataya. Handa na po ba kayo? Ready na? Ready na? Yes, yes, Lord! Hallelujah! Kalapakan po natin na ating last Sunday po, last Wednesday, ay nagano po ang ating Thanksgiving. Tama po ba? Joint Band Thanksgiving. Kasama po natin yung mga ibang churches. So, lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang dami palang bagay na dapat ipasalamat sa Panginoon. Pero hindi ko siya napapansin. Kasi nakikita mo na yung malaking ginagawa ng Panginoon. Pero yung maliliit na ginagawa ng Diyos ay hindi mo siya napapansin. Kailangan para mga kapatid na kahit yung pinakamaliliit na bagay na kailangan natin pansinin upang makita natin kung gaano ba kalaki at kadakila ang Diyos. Amen. Amen. Nabasa na po ng ating nagabasa ang text po natin. Medyo mahaba po yung nabasa niya. Pero yun po yung text po natin. Meron po 10 ketongin. Alam niyo po ba yung ketong? Amen. Sakit po siya sa balat, di ba? Meron po nagsabi na kapag meron kang ketong, yung kahit na agdas na yung balat mo, hindi mo siya mararamdaman. O kaya naman kahit na kinakagat na ng daga, yung paa mo, hindi mo mararamdaman. Hindi mo rin mararamdaman na nauubos na pala yung katawan mo o yung balat mo dahil sa sakit na ito. Tama po ba? Amen. So meron pong 10 tao na merong sakit na ito. And then habang napadaan si Jesus doon sa medyo katayuan, ay nakita siya ng 10 ketong na to. And then, sumigaw itong 10 ito. Alam mo yung sabi nila? Jesus! Maawa po kayo sa amin. Sabi na po sa English, have pity. Sabi na po, pity on us. Yan yung sabi ni Jesus. Kahabagan mo kami. Maawa ka sa amin. Yun yung sigaw ng 10 ito. Ano yung sabi ni Jesus? Punta kayo doon sa pari, magpakonsulta kayo. And then, along the way, habang sila ng mga magpapakonsulta doon sa pari, ay napansin nila na sila'y gumaling na. Pero meron isang special sa kanila. Alin ginawa niya? Noong napansin niyang gumaling na siya ay bumalik kay Jesus. Anong ginawa niya? Nagpasalamat sa Panginoon. Nagpasalamat sa Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, gusto ko mong langin sa bawat isa. Ano po ba yung dapat natin ipasalamat sa Panginoon? Nagpasalamat ka ba sa Panginoon? Sa lahat ng ginawa ng Diyos po sa buhay ng bawat isa, nagpasalamat po ba tayo sa Panginoon? Natural lang sa Diyos na dapat gawin niya sa akin kasi sumunod ako sa Kanya. Hindi ko na kailangan magpasalamat. Kapag meron ko nagbibigay sa akin ng saging, ako'y sobrang saya. Kapag meron ko nagbibigay sa akin ng buko, ako din ay sobrang saya. Pag meron
nagbibigay sa akin ng ubas, ako'y sobrang saya. Mas masaya pa ako kaysa sa makatanggap ako ng damit. Mas masaya ako kung natatanggap ko itong tatlong pagkain na to. Dahil sa sobrang saya ko, napapatalon ako, napapasigaw ako, nag-aalala ako, nai-excite ako, nagpapasalamat ako. Pagpasalamat ako, noong birthday ko, noong October 31, meron po akong natanggap na banana uyo. Alam mo po yan? Banana milk. Sobrang saya ko. Sobrang saya. Last week lang siya naubos kasi dinitipid ko siya. Paborito ko eh. Kailangan tipirin. Siguro isang kilo. Isang oras. Tapos balik ko muna. Tapos kung kami tapos baka makanis. Magpahalong ihip. Kasi tatlong ihip lang yun eh. Tatlong ihip lang yun. So dapat konti-konti lang. Pero sobrang saya ko. Bakit? Kasi yung kailangan ko, yung gusto ko, yun yung binigay sa akin. Amen! Ito ang lepros na to, na-receive niya kung ano yung kailangan. Ano kailangan niya? Kagalingan. Kaya bumalik siya kay Jesus. Naglalakad lang ba? Hindi! I believe! Tumatakbo siya! Tumatalo siya! Ano sabi niya ng scripture? Nagpatira pa. Sa sobrang pasasalamat niya kay Jesus. What to thank God for? Una, base ko sa scripture ko lang yan, baka isipin, ay, ito na pala dapat salamat sa Panginoon. Hindi po, marami. Pero base ko sa magkasa mo natin. Una, pasalamat na po natin ang ating Panginoon sa kagalingan at restoration na ginawa niya sa buhay ko ng bawat isa. Pag-ibigyan mo natin sa verse 13, sabi niya, when Jesus met the 10 lepers, o yung 10 mayroong umiiyak sila. They cried out from a distance. Malayo, narinig ni Jesus yung ginanapin nila. Sabi nila, Jesus! Kahagawin mo. Maano ka sa akin? Pagalingin mo. Hindi sinabi ng 10 ng Jesus, bigyan mo kami ng pera para makapagpagaling namin. Jesus, bigyan mo kami ng makawain. Jesus, bigyan mo kami ng damit. Kung yan ang hiningi nila, yung pinakakailangan nila. Ano yun? Kagalingan. Sino sa atin nagkaroon na sakit? Kahit sakit niya sa ulo. Amen! Amen naman! Nung mga namin sakit sa ulo, nag-thank you ba? Yung iba sa atin, gusto mo talaga sakit ng ulo para makapagpahinga pa ng mahaba. Tama! Kasi kapag sakit ng ulo mo, wala ko yung magagawin. Excuse ka. Di ba? Mahaba yung ulo. Minsan, kahit hindi naman sakit ng ulo, sumakit ka, sumakit ka, sumakit ka. Di ba? Sasakit naman talaga. Kasi kaya sa isip naman eh. Di ba? Sumakit, nakakapahinga. Kaya akala ko, hulbi yung pahinga. Isang oras lang ka lang. Ouch. Yan. Ang sakit. Pero, lahat po tayo ay nakaranas ng kahit simpleng sakit. Pero kahit doon sa simpleng sakit na yun, ay naranasan natin ang kagalingan na nagmula sa Diyos. Ano pa? Mga kapatid, madalas, ang iniisip po natin na kapag narinig natin yung salitang kagalingan, ay kagalingan sa sakit ng cancer, sa sakit sa puso, yung literal sakit sa puso, o kaya naman yung lagnat, o diba, diabetes, high blood, ay yun na yung kagalingan. Yun na yun. Doon na nagtatapos. Hindi po. Kasi maraming klaseng kagalingan ang ginagawa ng Diyos. Sino po dito yung nasaktan na? Parang mas marami na. Sino po dito yung nasaktan na mula ng pagkabata hanggang ngayon? Amen. Lahat po tayo, di ba? Sino po dito yung maglalit na? Sino na dito yung nagselos na? Nagselos kahit walang karapatan. Ay. Di ba alam kung sino yung ito ba o ito? Mas marami ko ako dito. Sino mo dito yung
Sa Diyos. Parang kapamit boses ko. Parang akong alien. Noong sumunod sila sa Diyos. Amen. Na-receive nila yung kagalingan noong naglakad sila pumunta doon sa pari. Papunta doon sa pari. Noong narinig nila ang salita ng Diyos. Doon nila nakita ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kailan mo na-receive yung healing mula childhood hanggang ngayon? Yung inner healing na meron ka? Noong sumunod ka sa pinapagawa ng Diyos. Kailan nag-start mawala yung bitterness mo sa buhay? Noong nagsimula ka sa sumunod sa Diyos. Kailan nawala? Mag-start mawala? Na nagmumula sa Diyos, noong sinimulan mo ang sumunod sa Panginoon. Kapatid, yun lang ba? Physical lang ba? Emotional lang ba? Yung kaya magalingin ng Panginoon? Hindi mo. Bakit? Kasi kahit sa ating spiritual na pamumuhay ay kaya niyong magalingin ng Panginoon. Pati ba spiritual life mo, kapagalingan ng Panginoon? Nagkakasakit ba ako spiritually? Physical na, mas nawagan. Emotional na, spiritual hindi na. Wala ang katawan ng spirit eh. Kapatid, ating tipong spirito ay nagkakasakit. Kailan? Tuwing tayo ay nagkakasala sa Diyos. Kaya naman natin natatanggap yung kapatawaran na nagmumula sa Panginoon. Sa tuwing tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos. Minsan, dahil po sa kasalanan, kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Tama mo? Pero minsan naman, ito ay natural. Napapanahon, kaya meron tayong sakit. O kaya naman, minsan, meron po tayong sakit dahil gusto natin pakita ng Panginoon kung gaano siya kadakila sa buhay ng bawat isa. Pero, despite doon, isa lang ang pwede natin masabi at mapatunayan na ang Diyos natin ay Diyos ng manggagawa. Siya ang Diyos ng manggagawa. Wala nang imposible sa Panginoon. Imposible sa'yo, pero hindi imposible sa Diyos. Yun lang ba? Hindi. Kasi kahit ang relasyon natin sa kapwa-tao ay pinapakailangan din niya ng Diyos. Yan, meron kang kaaway. Pero hindi gaano masaya ang Diyos kasi meron kang kaaway. Nasasaktan ng Panginoon kasi yung katawan niya ay nagkakawatan o nagkakasakitan. Yung body niya nagkakasakitan. Kaya medyo hindi natutuwa ang Panginoon. Kaya ano gagawin ng Diyos? Papakailangan niya yung relasyon natin sa ibang tao. Tayo gagawa ng paraan para magkaroon tayo ng restoration, magkaroon tayo ulit ng peace, matuto tayo magpatawad, matuto magpakubaga. Amen? Ang tanong, napasalamatan mo ba ang mga bagay nito sa Panginoon? Kung hindi, kapatid, ipasalamat mo yan sa Panginoon. Kasi, hindi doktor ang nagpagaling sa'yo, kundi ang Diyos ang nagpagaling sa'yo. Hindi psychologist ang nagpagaling sa'yo, kundi ang Diyos ang nagpagaling sa'yo. Hindi pera ang nagbigay
magbigay ng solusyon sa problema mo, kundi ang Diyos ang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema. Ganon kalaki ang Diyos. Naalala niyo po ba si Naaman? Naalala niyo po si Naaman? Di ba meron din po siyang kwento? Yung hindi siya nilabasan ng bihira. Sabi niya, katas-tas ang position ko eh. Ba't hindi ko na ako nilabasan? Di ba? Ito po siya. Siya po si Naaman. A great commander. Suffered then from leprosy. Pero nung sumunod siya sa Panginoon, nakareceive siya ng healing. At ang pinakamahalaga, meron po siyang statement. 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14. Basahin niyo na lang po. Pero meron po ba yung nababasa doon ng isang statement? Basahin niyo doon. Ngayon, I know that there is no God in all the world except in Israel. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Si Job, di ba ba, nawala yung ari-arian niya and then dinobol ng Panginoon yung ari-arian niya. Ano yung ginawa ni Job? Siya ay nagpuri sa Panginoon. Nagpasalamat sa ginawa ng Diyos. Kapatid, healing and restoration, ginawa yan ng Diyos sa'yo. Ano ang response natin? Magpasalamat sa Diyos. Itaas ang pangalan ng Diyos. Amen? Pangalawa, bilisan natin. Pangalawa, kung dapat natin ipasalamat sa Panginoon, kailangan din po natin ipasalamat sa Diyos ng salvation at ang forgiveness sa ating mga kasalanan. Sabi niyo po dito, Sampo, Ketoni. And then, meron pong nabanggit doon. Samaritana. Nahanap niyo po ba? Sa scripture po natin meron binanggit na Samaritana. Siya ay isang Samaritana. Nahanap niyo po ba? Amen. Anong verse po siya? 16. Pwede po ba sa verse 16? Nagpadilapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Isang Samaritano. Sino yung bumalik kay Jesus? Isang Samaritano. Bakit siya bumalik kay Jesus? Para magpasalamat at itaas sa pangalan ni Jesus. John chapter 4 verse 9. Sino yung na-encounter ni Jesus? Isang Samaritano din. Isang Samaritano. Hindi Hudyo, kundi isang Samaritano. Ano mo siya pagkakakilala sa kanila? Sa mga Samaritano? Makasalanan. Makasalanan. Mas mababa pa sa aso yung trato sa kanila. And then, ina-outcast ko sila. Dini-despise sila ng lipunan. Bakit? Makasalanan sila. Hindi sila yung pinili ng Diyos. Yun yung iniisip ng mga tao. Pero mansinin po ninyo mga kapatid, yung siya na Hudyo ay hindi man lang bumalik para magpasalamat sa Diyos. Pero yung isang Samaritano na tinuturing nilang makasalanan, siya pa ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos. Ano po yung pwede natin makita dito? Kapatid, hindi ka babase sa estado ng buhay, o kaya sa religion, o kaya sa paniniwala, ang pasasalamat natin sa Panginoon. Kasi kung babasihan natin yung religion, ibig sabihin, hindi ka dapat itong Samaritano ito para makatanggap ng kapatawaran ng mula sa Diyos. Pero hindi. Siya pa ang lumapit at bumalik sa Panginoon upang magpasalamat sa kapatawaran na kanya natanggap. Diba po minsan, ginagawa natin pananggap yung religion natin sa ibang tao. Hindi, masakit ka na kasi boy na yun. Hindi. Kasi
ligtas na kami, hindi na mawawala sa atin ang kaligtasan. Pero, titingnan ko natin at babasihan ko natin ito sa karananan natin. Nakareceive siya ng kagalingan at kalinisan ng mula sa Diyos. 10 sila, pero siya lang ang at nagpasalamat sa Panginoon. Diba? Ano po yung pwede natin makita dito? Kung babasahin po natin, ang binanggit po doon sa scripture po natin ay cleanse. Nilinis. Hindi lang siya nakatanggap ng physical na kagalingan, kundi nakatanggap din po siya ng spiritual na kagalingan. Spiritual na kagalingan. Kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Na-acknowledge niya ito. Itong taong makasalanan na ito, na-acknowledge niya. Kaya bumalik siya kay Jesus. Naalala niyo po ba yung 100 na tupa? At dahil meron isang nawala? Diba? Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Iniwan niya yung 99, hindi siya nang hinayang. Naiwan yung 99 para hanapin lang yung isa. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, yung mga tao matuwid na hindi na nila kailangan magsisi. Itong tukong nawawalang ito, kailangan niya pang magsisi. Kaya hinanap ni Jesus. At binalik niya doon sa kanyang paskulan. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid? Sabi ni Jesus, rise and go. Your faith has made you well. Yun yung sabi ni Jesus. Pero kung tinignan ko natin, sabi niya po sa Greek daw, yung phrase na sabi niya po doon, made you well. So nagalagay, pinagaling ka na ng Diyos. O pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa Greek daw po, ang tawag ko dito, or ibig sabihin niya, ay saved. Niligtas. And then, made whole. Ginawang buo ng Diyos. So, ibig sabihin, ang naranasan sa karangalan ito ay hindi lang simpleng pisikal na kagalingan, kundi kaligtasan at kabuuan ang kanyang natanggap mula kay Jesus. Ganon din po sa atin. Minsan akala natin, physically, yun lang yung may sakit. Yung physical na katawan lang natin ang may sakit. Hindi. Kasi kahit yung spirito natin ay nagkaroon din ng sakit. Minsan na tayong naligaw. Minsan na tayong tinakaw ng kadiliman. Kaya yung nakita tayo ni Jesus, dinala niya tayo, tinawag niya tayo, tinubos niya tayo, pinili niya tayo, at tinawag niya tayong anak. Pinatawad sa ating mga kasalanan. Nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. Pinasad yung cross, dumugo doon sa cross, namatay. Pero muling nabuhay. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pinakita ng Diyos kung gaano niya po tayo ama. Gaano? Hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. Hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. Pero ito yung nakakatawa at nakakalungkot. Ang pagtubos sa ating ni Jesus, sa ating mga kasalanan, at ang kaligtasan ay binigay niya sa buhay ng mga kasalanan. Ito yung bagay na madalas hindi pinapasalamat sa Panginoon. Napansin niyo po ba? Sino po dito noong Grand Thanksgiving natin ay naisip na pasalamatan ang kanyang kaligtasan sa Diyos? Kukunti lang po. Di ba po? Ano yung mga pinasalamat po natin sa Panginoon? Salamat sa pagkain, salamat sa damit, salamat sa comfort, salamat sa pag-ibig, salamat sa pagyakap, ganito. Salamat sa kagalingan, salamat dahil buong pa rin ang family, salamat sa trabaho, salamat kasi big-owners ako, salamat kasi best in attendance ako, salamat kasi nakasurvive pa rin ako. Pero naisip din ko ba natin na pasalamatan muli ang Panginoon sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan? Praise the Lord. Praise the Lord, naisip ko natin. Pero kung nakaligtaan ko natin ang bagay nito, ay gusto ko po kayong pakilalahanan.
Kasi walang ibang tao ang kaya i-sacrifice ang kanyang anak para lang sa ibang tao. Ang Diyos mo. Ang Diyos lang ang kaya gumawa. Ang Samaritano ay isa lang siya sa mga taong nakatanggap ng kagalingan. Isa lang siya. 10 sila, meron po siya. Pero sa 10 ito, siya ang espesyal. Siya ang espesyal. Meron po isang babae na dinudugo ng ilang taon. 12 years. Pero siya yung pinakagrabe na pinagaling ng Panginoon. Tama mo? Kaya siya din yung pinakagrabe kung magsaya at mag-iwan. Bakit? Kasi siya din yung pinakagrabe na nagdusa. Nagdusa siya. Kasi niludugo siya. Kapag meron mo sa kanya, magiging madumi na din sila. So, maaari, wala siya masyadong kaibigan. Maaari na wala din yung family niya, maaari hindi na rin siya pinapansin ng gano'n. Kahit mayaman siya, pero ngayon mahirap na siya kasi binenta niya na yung meron. Pero dahil grabe siya nagdusa. Grabe na yung desperation na meron siya. Kaya grabe na yung effort niya para lumapit kay Jesus. Kaya nung ma-receive niya yung kagalingan na nagmumula kay Jesus, grabe din yung tuwa ko na meron siya. Naniniwala po ko kayo na kung gaano kagrabe ka pinatawag ng Panginoon, ay ganoon ka din kagrabe kung magpasalamat sa Panginoon. Parang ganito po yan. Meron pong nangutang sa akin. Bawa nangutang si Sister Daisy sa akin ng 20 pesos. And then sumabay si Sister KG, nangutang sa akin ng 500 pesos. And then, nainggit si Sister Janessa, nangutang din siya ng 1,000 pesos sa akin. Kung nga pinahiram ko, kasi hindi ko talaga sila papahiram yun eh. Pero sabi nila na pinahiram ko sila. Pinahiram ko sila. Sabi nila, marami sila, babayaran ko po sa susunod na linggo. Sige, pinahiram ko sila. 20, 500, 1,000. Dumating na! Ngayon na yung deadline nila para magbayad. Pinapaharan ko si Sister Daisy. Sister Daisy, gawin ka na. Wala pa po masama, hindi ba po nagpadala si nanay? Oh, sige, gawin ko yung pera na naman. Ay, kabay. Sister Daisy, magbayad ka na. Ano ba yung naman? Gusto nga, pasensya na po, wala pa po akong pera. Sige, bayaran mo na ako pag may pera na lang. Oh, Sister Janessa, magbayad ka na. Mas wala, pasensya na. Wala pa din po eh. Sige, magbayad ka na lang kapag may pera ka na. Ay, thank you na lang, Sora. Thank you. Thank you na lang. Kahit alam mo sabihin ko, susundin ko. Maganda yun ah. Maganda yun. Pero, si Sister Daisy, nakita na si Sister Janessa, mangutang pala si Sister Janessa na 5 piso. Sister Janessa, utang mo, 5 piso. Hindi ka ba nagbabayad? Paano mo uwi ng dagdag 15 pesos mo yung pera mo? Magkukomento ako. Magbayad ka na. Sige na! Pangit ang ugali mo. Utang-utang ka na din mo magbabayad. Pangit ang ugali mo. Sabihin niyo, ano wala nang gawa ni Sister Janessa? Sasaktan siya. Tama! Bakit? Kasi 5 piso na yung utang niya, pero hindi siya pinarami. Pero si Sister Daisy, hindi niya ma-appreciate yung pagpapatawad sa kanya ni Pastor Joe. Bakit? Kasi isip niya, 20 pesos na naman. Ipagpapalitan niya. Pero si Sister Janessa, na 1,000 ang utang, at pinagbigyan sa deadline na gusto niya, grabe yung impact sa kanya. Tama mo ba? Bakit? Malaki na pinagkaiba ng 20 pesos sa 1,000. Ganun din po.
Hindi natin ma-appreciate ang isang bagay kung hindi tayo gano'n ka-grabe o hindi natin gano'n naranasan yung impact na meron ito. Hindi natin nagawa magpasalamat sa Panginoon kung hindi natin grabe na-appreciate yung pagpapatawa na binigay ng Diyos. Tama mo ba? Pangatlo. Kailangan natin ipasalamat sa Panginoon yung araw-araw na nagagawa ko sa buhay. Yung simpleng paghinga pa lang, alam yung blessing niya. Hindi lahat ng tao ay kagaya ko ngayon na humihinga. Kasi yung iba, nalulog na. Naiintindihan niyo mo ba? Nabalitaan niyo mo ba yung super typhoon? Meron daw po ngayon, no? So hindi ko lang alam kung yung ibang lugar ay sobrang na-apekto. Pero sabi ko kanina madaling araw, pagkagabi, signal ng B3 daw po yung kanila. Pero praise God, wala pa naman sa lugar natin ngayon. Pero imagine niyo po doon sa Cebu. Yung nanay ko ay taga Cebu. Yung nanay ko ay taga Cebu. Hindi ko na makontak ngayon. Wala na siyang cellphone. Wala na ang cellphone. Naalala niyo po ba na nagkaroon ng earthquake doon sa Cebu? Yung tuloy-tuloy? Na-apektuhan din po siya doon. Apektuhan po siya. Pero hindi po siya na-evacuate noong time na yun. Bakit? Ayaw na iwan yung kanyang kambing. Mas mahalaga yung kambing kaysa sa buhay niya. Pero this week, especially kahapon, ay nag-chat po ako doon sa kapatid niya. Kinamusta ko po sila. At ang balita po sa kanila ngayon ay wala na po silang tahanan. So wala na po silang bahay. So ibig sabihin, wala na din yung kambing ng aming tatay. Nasa na po sila ngayon, nandun po sila sa isa evacuation center. Mapalan pa rin tayo. Kasi may bahay tayo. May tinutulugan tayo. Kahit hindi ko alam kung anong tawag na. Kahit kawayan lang, kahit toga lang, kahit tortina lang, mas mapalat pa rin tayo. Kaysa sa kanila. Diba? Ikaw ngayon, humihinga ka. Sila, yung iba, wala na. Nakahiga na, hindi na gumigising. Kanina, nung pag-ising mo, ipasalamat kami sa Diyos. Ikaw, may nakakain ka ba? Sila, wala na. Umaasa na lang din sila sa government. Pero ikaw, meron ka pa rin makain. Meron ka pa rin almusal. Tama? Ano po yung ulam mo ng youth department kanina mo naman? Wow! Hindi na po sila nag-aalmusal. Talaga? Ako din. Hindi na po sila nag-aalmusal. Kaya pala mag-preaching. Yung mga nanay po natin, ano po kulang po ninyo? Itlog, kapilangan. Sinanay ko din, litsong kawali. Almusal namin ha? Litsong kawali. Ako, ang kulang po namin kanina ay tusino. Tusino makasin. Wow pa meron? Wow pa ba? Hindi na, nakakagigil. Bakit? Gutom na gutom ako, tapos yung kulang na ito, tusino makasin. Ayoko! Ang dami-dami mo gagawin mo yung araw ito, tapos yung pagkain ito, tusino makasin. Tapos imagine natin na may yung ulam. Papainan! Hindi mo lang ako makain naman. Pabilang na, naglulong-tulong mo sila dito, papainan na ulan. Ang lasa-lasa, ang bilis ng kanin, yung kanin pa, pabilang. Parang hindi na lang niluto, parang binaban mo sa tubig. Ganito ka may
Kunwari magandang halimbawa. Huwag na kaya magreklamo, mothers. Lagyan na natin ang kukuha. Parang siya. Pero kanina, magkawaya na walang ulam namin. Kung sinong maasim. Magre-reklamo sana ako. Sabi ko sana, wala mo ba tayong mas masarap na ulam? Parang ganyan, no? Kala mo naman, napaka-ano eh. Kala mo, ang dami-daming ka eh. Tragamo ka eh. Kala mo, supervisor ka eh. Paalamunin lang din naman. Di ba? Parang malahulog na kayo naman. Pero kung makareklamo ka, di ba nakala mo talaga? Wala pang lechon dyan. One time, last week, nagsalang po ako ng menu. Breakfast, adobong itlog. Dumating na yung day. For example, Wednesday. Wednesday ko nilagay. Monday pa lang, excited na ako sa adobong itlog. Wednesday na! Ang aga ko nagising, excited ako sa adobong itlog. Umasok ako ng kusina. Alam niyo po anong ginawa doon sa adobong itlog? Di ba mga pagkatulong itlog, ballpen? Tama mo ba? Iniscrap mo nila yung egg. Dilagyan lang ang toyo. Sobrang disappointed ako. Sobrang disappointed ako. Kasi kinikrave ko yun. Pag tingin mo, ano to? Parang may pamit-pamit ka ba? Yung panso? Kaya nung Friday morning, adobong itlog din. Parang ayaw ka nang buksan yung plato ko eh. Parang ayaw ka nang buksan, pero magbukas ko. Boy, like, natuwa na ako kung gano'n. Nakain ka ng adobong itlog. Nakakatawa na ba? Nakakatawa siya. Pero ang tingnan mo natin, mali yung puso. Mali yung puso. Instead na magpasalamat sa Panginoon, nauna yung reklamo. Tama? Halimbawa yun ha? Sinabi ako, egg drop. Magluto kayo ng egg drop. Literal lang, pinagsaluan ko na ng ito. Egg drop na naman. Heart attitude. Sa maliit na bagay, nagpasalamat ka ba sa Panginoon? Doon sa kusino maasim na yun. Doon sa maasim na kusino yun, may pinambag ka ba doon? Wala. Ikaw ba yung nagluto? Hindi. Ikaw din yung nagmarket? Hindi. Ikaw ba yung kumakarang baboy? Hindi rin. Wala akong dapat reklamo. Kasi lahat yun ay provided by the Lord. Kapatid, gano'n ka nagpapasalamat sa Diyos? Even the most smallest thing na ginawa ng Panginoon. Nagawa mo ba magpasalamat sa Diyos? O napangunahan ka na ng Panginoon? Diba? Sometimes, kailangan din natin i-appreciate yung mga tao na nasa paligid natin. Kaya thank you sa mga nagluluto every Sunday. Alam niyo po bakit? Hindi na sila nag-aantay ng first mass, nandoon na sila. Last night, meron po kaming commotion na nangyari. Doon sa kitchen, meron nangyaring commotion. Dahil ang sinabi ko sa inyo, ano pinagmulan? Ulam. Ulam lang ang pinagmulan ng commotion na nangyari sa amin. Pero naiintindihan ko. Bakit? Kasi yung nagluto, pagod na siya. Meron ginawa, ministry. Tapos mag-isa na nagluto for 50 plus na katao. Tapos naglinis na ng church. Tapos pumunta ko siya doon sa kitchen. Dumarin siya doon sa kitchen. Nag-setting ng kanin, nag-setting ng ulam. Pero yung mga tao,
Nainis na siya. Nag-walk out na. Kumain pa rin. Siyempre, baka gutom na gutom eh. Kaya kumain mo na, wag mag-walk out. Kumain siya, hindi nag-walk out na. Pero dahil nasaktan na siya, ayaw na nang gawin yung next na gagawin niya. Sometimes, my brothers and sisters, kahit hindi masarap ang ulam, sabihin mo masarap. Para naman matuwa yung mga tao nagpagano. Di ba? Mga tao nagpagano. Yun yung tamang heart pagdating sa pasasalamat. Hindi yung porket binigyan ka ng Ferrari, tapos yung isa binigyan ka lang ng Ferrari ng luan, ay hindi ka na magpapasalamat. Hindi. Malaki na ako maliit, matuto magpasalamat. Kasi hindi ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung hindi ka napagkakatiwalaan sa maliit na bagay. So kapatid, handa ka naman magpasalamat sa Diyos? Talaga? So pwede ba sa oras na to ay huwag natin ipagdamot sa Panginoon ang pasasalamat natin sa Kanya? Okay lang po ba yun? Okay lang po ba na isa-isahin natin yung dapat natin ipasalamat sa Diyos? Amen? Pansinin lang po ninyo. Pansinin lang po ninyo. Huwag po namin mamadiliin yung oras na ito para magpasalamat na sa Diyos. Ha? Isa napaka-general ang mga pinapasalamat natin sa Panginoon, pero yung mga maliliit na bagay, hindi na natin pinapansin. Pero yun yung ginakalaw pala ng Diyos. Kaya nananahan ko po ang bawat isa na tayo mananahan. Isigaw mo natin